Ganito. Hello mga stories, welcome sa ating content sa mga stories. Bagong kupit sa akin. Alam mo. Anyway, mga stories, huwag nyo pansinin yan. Bala kayo kung bash nyo akong kalbo. Kalbo naman talaga ako. Anong pakin nyo? Naway no? Sige, anyway. Kung may pake kayo sa mga buwan ko, sa pagkatao ko, as well, mas wala akong pake itong content na ito. Katulad nito, galing ito sa subreddit ito, subreddit ito sa Pinoy. Sabi niya dito is, mahilig talaga ang Pinoy sa poverty porn. Poverty porn, okay. Diba? Ito yung screenshot. Ito yung galing to kay kay Miss Ivana. Sabi na, alam mo, Marky, pa-blurred na lang itong si Manong o si Tatang. Pa-blurred na lang to kasi wala namang kinalaman to sa content niya. Lalo na, sa gitna. Ewan ko sa gitna yan, naninilik ba yan o what? At ginamit pa ang ginamit pa etong si Kuya. Okay, sabi mo ni Kuya Jesus. Okay. Okay, pero sige, baka pangalan na naman niya yon. Huwag niya idaan sa idaan sa amin. Okay, sige. Ito sabi dito sa caption sa baba. Sabi nga dito, I'm sure nababash ako kasi sa post na ito. Well, expect natin yan mababash tayo. Pero pag ako nabash yan, kung sa akin yan at nabash yan sa comment section, so wala akong pake. Again, nakaset and strict yan sa comment sections. Kaya, kung bakit niya naka-strict, hindi ko problema yan. Problema mo na yan. Okay? So, kaya sabi mong i-call out, gagatasan ako ng ibang content creators na bakit ginagawa niya bakit kina-call out ko itong na content, isang fans ko, no? Ito, yung iba, nino-normalize nila ito yung mga ginagawang katangahan nito, hindi ako dyan. Against ako dyan, okay? Very ekis sa akin, okay? Kahit tanong mo pa yan, yung mga kasi ginagamit mo yung mga ibang tao na wala namang kinalaman sa content mo. Ginagamit mo lang sila para pagkitaan nila. Alam mo, tayo, kaya mga ganyan talaga. Okay na sana kung kung galing sa na donate tapos donate tapos si bibigay yun talaga. O kaya sa kung gusto niyo ipa-donate doon kayo sa foundation center, yun okay lang yun. Pero yung gagamitin mo sila para pagkitaan sila, very wrong for me. Diba? Very wrong sa akin yan. Sabi siya, I'm sure na ibabash niya ako sa post ito. Ako lang ba naiinis sa mga ganitong type ng content? Yes, nakakatulong siya. Pero I can see the double agenda sa mga ganitong type of post. Mahilig kasi ang iba sa mga pumupukaw ng puso ang blogger, ini-exploit it. Don't get me wrong, pero parang ganito ang nakikita ko. Well, hindi lang iba, may yung mga ibang ginagamit, lalo na sa ibang content creators. Ayoko magbanggit kasi mamaya magkukulat na naman yan. Tapos sasabihin niya, ninanakaw daw kuno. Okay. Well, wala akong pakialam dyan. Basta ako, mali yan. Okay? Mali yan ginagawa nyo. Kasi ginagamit nyo yung mga tao na hindi naman na ginagamit nyo para pagkitain ninyo. Di ba? Sarili ninyong parang
sarili ninyong agenda o sarili niyo lang kapakanan. Imbes na nakatulong sila, parang ginawa mo, parang ginatasan mo sila na, 'di ba, na pinagkikitaan nyo. Alam mo, kasi dito sa yung poverty porn na yan eh. Binibigyan mo pinagkita, pero pagdating sa iyo, doble yung doble yung ads, doble yung views yan for the views. Very wrong for me. Ay nako. Kaya simula noon pa lang ako naging pangit na ang imahe sa ganyang mga ganyang content creator na yan. O mga influencers kala mo ba parang pinoprotektahan niyo yung mga yan. Isa din kayo, no? Mga ganyan, huwag niyong bigyan yung ganyang huwag niyong bigyan yung mga ganyang views na yan. Hindi maganda sa Tsaka pwede siyang mapahiya dito. So sa akin lang, ito ginagawa ko, binurr ko na lang siya kasi for her safety naman, kasi hindi hindi maganda yung imahe nito. So ngayon, babasahin tayo ng mga comment section sa ibaba dito. I'm sure may agree dito. So sabi nga dito, sabi nga, at least blur ang face sa mga taong tinutulungan. Naghihirap na nga sila, kinukuha nyo pa yung mga dangal at dignidad ng ibang tao. Well, sige. Naka-blur niya. Yung nga lang kasi nagiging kino-content nyo kasi yung ibang tao eh. Kung sana, kung tutulong kayo dapat walang camera. Bakit nyo kailangan pa i-video yung tinutulungan nyo? Parang ginagatasan nyo sila eh. Kaya sabihin natin i-blur yan, ganun din yan eh. Oo, ginagatasan nyo rin yan. Diba? Bakit din nyo? Kaya sabihin natin i-blur yan, no. Di magandang imahe yan. Kasi, pinagkikitaan nyo rin eh. Diba? Katulad yung sinauna, yung couple months ago, yung kinontent niya ni MJL, kinall out, tapos sabi niya, kakapal ang mukha niya. Isa rin yan eh. Kaya tanda-tanda mo pa. Tapos, yung iba nga dyan, ginagawa pang love team yung mga minor de edad. Halatang PDF file lang po. Diba? Hindi magandang ganyang imahe, tapos gagamitin pa ay nako. So ito, sabi niya dito, my fiancé told me about this, pero hindi ako naging interesado kasi alam ko may hidden agenda yung pagtulong na yan. Ang tulong hindi binobroadcast or pinapamalita sa ibang tao. Sabi ko, mas malaki pa din kikitain ni Ivana dahil sa views kaysa magbigay ng tulong. Nandito tayo kasi si Ivana kasi. Popular na yan eh. Top YouTuber na yan eh. Di ba? Pero please lang, huwag niyong... Pero sana, pero mali pa rin ito kay si Ivan eh. Gamit niya na naman ito yung tao para sa kanyang para sa views niya eh. Diba? Parang, alam mo yun, parang, hindi maganda kasi yung ginagawa niya dito. My gosh. Ay, nako. Alam mo yun, parang sa sarili na parang kitain mo yung tao na wala namang ginagawa sa iyo. Tapos ang ending, pwede siyang pagpiestahan ng mga online. Alam mo naman kasi yung online predators ngayon, kahit sino man yan, pwede kang pagsamantalahan o what. Kahit sabihin natin matanda pa yan, very wrong for me. My gosh.
Hanggang ngayon, mahilig pa kayo sa mga yan, tigil-tigilan nyo. Ito, sabi niya dito, ito, same to sa akin to. Ito, sabi niya, same. The F word hate this thing. They definitely earn more with 3 kinds of videos than they give to her victims. They are so pretentious. Makina has episode about on this channel. You might want to check it out. May matic vlog ako sa mga ganitong content creator. Yeah. 'Di ba? May mga talaga yung pagka kinocall out binablock nyo. Tapos pag kinocall out yung mga kapwa content creators nyo, magagalit kayo. Sabi niya, ninanakaw yung mga videos ko. Yan ang hirap sa'yo. Mr. o Miss Influencer. Ganyan ang mindset nyo. Ginagamit mo yung mga tao para pagkitain kayo. Tapos pag kinocall out kayo, gagalit kayo. Tapos nagbabanta kayo. Ayos ka rin no? 'Di ba? Kaya sabi yun. Ayan okay. So ayan yung mga ganyan mga ang dami mga vloggers sa ginagatasan yung mga ginagatasan yung mga tao na wala namang lalo na yung mga inosente, lalo na yung mga mahihirap na tapos binibidyoan. Very wrong for me yan. Ayan, sabi na dito, eto isa pa to. Sabi niya dito, kailangan makabawi si Ivana diba? Paano ba naman may organic chance encounter sila ni so arangin mo Marky, yung anong mayor to na tapos ako kahit ex ko hindi ko makasalubong kahit kabilang kanto lang yon sa ibang bansa pa talaga sila nagtagpo. Okay, iba naman ngayon ni Nevada ang arep kasi yung legal fees. Alam mo, may mga alam ko yung ibig sabihin yan, medyo alam ko yung may blind item dyan pero ayaw kong banggit dyan ako. Anyway, so sabi na ito sabi niya dito isalin niyo dito yung mga laging may iyaka sa interview. Regret ba talaga dapat paiyakin yung in-interview para makahakot sila hakot ng views and likes? Si Tikim TV yung tinutukoy ko. Diba? Alam mo, sa akin. Yung about sa Tikim TV, yung wala naman akong wala akong problema sa mga content yung mga pinapakita, pinifeatured yung yung content nila. Nasa about sa foods lang naman yun. Yung nga lang may about pagdating sa mga yung mga environment like yung mga dining area, yung iba yung mga menus nila, yung mga dingdings nila, very dugyot. May video ako nun yung tungkol ito galing sa Pampanga. Di ba, na ang daming negative doon kahit na porket na-feature sila sa Tikim TV, maganda na kanilang imahe. Ginagamit dito yung Tikim TV for marketing purposes yung promotional purposes para dyan, di ba? Yung nga lang, ang problema kasi dyan is yung environment napakadugyo. Sorry for the word pero yun kasi yung nakikita nila. Pero yun yung sabi nila yun yung sabi nila sa mga comment sections. Pero sa akin is hindi ko pa alam kasi hindi pa ako nakakapunta doon sa Pampanga. So kung mayroon akong kung gusto niyo pumunta ng Pampanga para paabutin niyo lang ito ng posible naman to pero sige paabutin niyo lang ito ng 5k likes para makapunta ako ng Pampanga para dyan.
Hindi nyo maabot yan, pero abutin nyo ng 5K likes ditong video na to. Ayan. Di ba? Yun. At saka, yun. Okay. So, okay, next na naman to. Ito, sabi nga dito, naiinis rin ako sa poverty point. Same as naiinis din ako sa friend ko na mayabang sa social media. But, both of them, wala naman sinasaktan o sinisirang tao. Happy naman sila sa ginagawa. So, good. Oo, nandun na naman sila. Wala naman sila sinasaktan, sinisirang tao. Oo nga, nandun na tayo. Pero yung ini-expose mo yung tao eh. Yun yung kasi yung problema dito. Na ini-expose mo yung tao sa social media. Which is sabihin natin private person yun. Di ba? Tapos hindi niya alam may kamag-anak na ganito parang ginagataso o kinikitaan siya na, di ba? Hindi mo natin alam na baka pagtripan siya sa mga social media. Lalo na kung AI na ngayon, di ba? Pwede siya pagtripan. Ganun lang yun, di ba? Ang daming yan, mabibiktima dyan. Kaya, very raw for me. Ito last na lang to, mga story. So, sabi nga dito, ito lang masasabi ko. Kung hindi nila magpo-post ang content nila, wala sila mapang gagamit pantulong. As far as I know, Ibarra's main income is YouTube. Sure, may acting gig pero di naman karamihan. May mostly extra lang siya. You have to take note na hindi siya mayaman. Vlog ang nagpadami sa pera niya. Yes, that's kailangan, yes, oo. Wala naman masama mag-vlog siya sa YouTube kasi at magiging main parang main income niya sa pera, no. Walang problema doon. However, kasi kung iba ang pero kung iba yung kino-content mo, like yung mga ibang tao, lalo na yung mga yung mga sa mga laylayan o sabi natin mga class E, yung mga homeless, ganito, ganyan. Kino-content mo para kitain sila. Para kitain mo yung mga vlogger. Di ba? Hindi, parang pangit ang tignan sa akin yun. Yun lang naman, sorry. So, ito na yung ang touch ko lang dito is sana tigilan niyo itong mga ganitong content na to. Medyo very wrong for me at sa akin yung ganyan. Noon pa lang, nung pa yan, noong 2022 pa lang. Ang dami kong naiinis sa ganyan. Bakit nyo bini-expose yung mga tao na wala namang siyang alam. Lalo na sa mga ganyan. Di ba? Very wrong for me. Yun lang mga story. So, yun lang ang masasabi ko. Thank you and have a good night, stories. Bye.